Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sinabi ni Sara Duterte noong Martes na ang mga miyembro ng kanyang legal team ay sobra sa kampante, na sila daw ay mananalo sa impeachment case na isinampa laban sa kanya. Hindi na idinetalye ni Duterte ang kasalukuyang paghahanda ng kanyang mga abogado sa kanyang napipintong paglilitis sa impeachment, ngunit kinumpirma niya na nakipagpulong siya sa kanila pagdating sa Pilipinas, matapos ang kanyang mga linggong pananatili sa Netherlands. Naghain na si Duterte ng petition for certiorari and prohibition na may kagyat na aplikasyon ng Temporary Restraining Order Act o Writ of Preliminary Injunction sa Korte Suprema. Iginiit niya na ang Kamara ay nakagawa ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa pamamagitan ng sinasadya daw na pag-phrase ng aksyon sa unang tatlong reklamo sa impeachment, pagkatapos ay nilabag daw ang ipinag-uutos ng konstitusyon na isang taong pagbabawal, nang ang ikaapat na reklamo ay nilagdaan ng mayorya ng Kamara. Sinabi ni Senate President Chis Escudero na ang desisyon sa impeachment trial ng Vice Presidente ay maaaring ibigay sa Oktubre ngayong taon. Ang pagsisimula ng kanyang impeachment trial sa Senado ay nakatakda sa katapusan ng Hulyo. Nauna nang sinabi ni Iloilo Representative Lawrence Defensor, isang House Prosecutor para sa impeachment, na kasama sa prosecution panel para sa impeachment trial ni Duterte ang mga abogadong may karanasan sa mga nakaraang kaso ng impeachment sa bansa. Sinabi ni Defensor na sila ay mga litigator, mga praktikal na abogado na may karanasan na sa mga nakaraang impeachment. Kakauwi lang ni Sara Duterte sa Pilipinas nitong nakaraang buwan pagkatapos ng mahigit 3 linggo sa the Netherlands kung saan kasalukuyang nakakulong ang kanyang ama na si Digong Duterte para harapin ang mga kasong crimes against humanity. They are more than confident in winning the impeachment trial, the impeachment case. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Umani ng mga batikos mula sa mga lider ng Kamara si Sara Duterte, matapos nitong kumpirmahin ng tiwala sa sariling pag-absuelto sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, hindi tugma ang kumpiyansa ni Duterte sa kawalan ng konkretong paliwanag kung paanong naubos ang daan-daang milyong confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Sa halip na linawin ng paggamit ng pondo, mas pinili umano ni Sara Duterte ang malabong sagot at pag-iwas. Giit ni Asidre, hindi sapat ang pagiging kampante kung walang maayos na accounting. Tinuligsa rin ni Asidre ang paggamit ni Duterte ng national security bilang panakip para hindi ibunyag ang detalye ng paggasta. Aniya, obligasyon ng bawat opisyal na maging bukas sa mga tanong, lalo't pera ng bayan ang pinag-uusapan. Dagdag pa niya, hindi ito palabas sa entablado kundi usapin ng tiwala ng taong bayan. Ang pahayag ni Duterte, na tila tiyak na ang kanyang tagumpay sa Senado ay tinawag niyang walang laman. Binigyang diin ni Asidre, na hindi isyu ng pinagmulan o kasarian ang usapin kundi ng pananagutan. Sa kabila ng mga pahayag ni Sara Duterte, malinaw umanong may sapat na batayan ang reklamo, nakaugat ito sa dokumentadong pagdinig at mga testimonya. Hindi raw ito popularidad kundi integridad sa panunungkulan. Sa huli, sinabi niyang hindi dapat baliwalain ang tanong ng publiko na kung nasaan ang pondo, at bakit hindi ito maipaliwanag ng malinaw. Ipinagtataka lang daw ni Asidre, kung saan humuhugot si Sara Duterte ng kumpiyansa na maabsuelto siya sa isasagawang impeachment trial ng Senado. Punto ni Asidre, paano makakaligtas sa impeachment si Sara kung hindi na nito maipaliwanag kung saan napunta ang kanyang 612.5 million pesos na confidential funds? Para kay Asidre, walang laman ang sinasabi ni Sara na wala itong kasalanan, dahil patuloy pa rin itong iniiwasan na sagutin ang mga alegasyong nakasaad sa articles of impeachment na inihain ng Kamara. Giit ni Asidre, masyado pang maaga ang kumpiyansa ni Sara sa kanyang kapalaran sa Senado, lalo't mabigat ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang impeachment complaint daw ay hindi naganap sa isang vacuum. Ito daw ay nabuo pagkatapos ng mga kumpletong pagdinig, mga testimonya at ebidensya na nagtuturo sa mga malinaw na irregularidad. Ito daw ay hindi isang paligsahan sa katanyagan, ito ay isang proseso ng konstitusyon na batay sa mga katotohanan. Nauna rito, inendorso ni Duterte ang Senate bid ni Amy Marcos, Camille Villar, at Rodante Marcoleta. Sakaling manalo, sila ang magiging judge sa impeachment trial. Mukhang dito ata humuhugot ng lakas ng loob si Sara Duterte, na sakaling manalo itong dagdag na 3 pabor sa kanya. At ngayon na naman, muling nagpatawag si Sara ng conference upang sagutin ang mga batikos na itinapon sa kanya. Pero sa ngayon, tinumbok niya ang party list daw ni Martin Romualdez na tingog, kung saan ay kabilang si Asidre. First nominee nila ay asawa niya. So ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds ay pagmamay-ari
ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog party list eh. So ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So bakit naman ako sasagot sa Tingog party list? Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog party list. Kasi ang boto para sa Tingog party list ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog party list. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, diba? So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So, ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Eh, ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate yan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog party list at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. 3 yung upuan niya, 3 yung seats niya sa House of Representatives. Mukhang nakakuha si Sara ng pambor sa mga nais malaman ng kasagutan sa tanong na ayaw nga niyang sagutin. Todo talaga ang pag-iwas niya dito. Ang hindi alam ni Sara ay hindi niya kailangan sumagot sa ilang tao lang. Ang kailangan niyang sagutin ay ang katanungan ng mamamayang Pilipino. Saan napunta ang pera? Ano sa tingin niyo mga bossing? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.